Dahil matunog na yung balita na ito si William Navarro daw ay baka mapunta sa San Miguel Beer. Meron nga yung mga espekulasyon na ito si Vic Manuel baka madala sa Terra Firma kapalit ng number 1 pick. So sa bandang huli pwedeng mangyari makuha ng San Miguel ito si Navarro at baka itong number 1 pick pa na Terra Firma sa kanila rin mapunta. Kung yan ay matuloy baka sa Hinebra ito si Maverick Hanmisi at sa kanila din si Wami Chongson. Ito si Vic Manuel. Alam natin marami nagulat nung nag-trade dito ang San Miguel Beer kapalit ni Arwin Santos. Unang-una, of course, alam natin si Arwin ang tagalan niya sa San Miguel Beer at personally, si Ramon ang mismo ang kumuha dyan mula doon sa college days niya sa UAAP para maglaro sa SMB. Siyempre, ilang taon muna yan doon sa Air 21. Eventually, napunta sa San Miguel at tumulong sa maraming kampyonato. Sa hindi maliwanag na dahilan, siguro dahil gusto na rin magpabata ng SMB, kinuha nga ito si Manuel. Pero ang dami nagulat dahil ito si Manuel hindi na rin naman masyadong bata at mas injury prone pa kay Arwin. At nakita naman natin na itong si Vic Manuel nga madalas may injury sa likod o kaya sa tuhod. Ang isa pang issue kasi dito sa paglalaro ni Manuel, yung estilo niya ay pumuposte palagi at walang outside shot. Ibig sabihin meron siya mga jumper pero wala siya ng 3-point shot na katulad ni Arwin. Si Arwin bihira na maglaro sa poste. Ang laro talaga niyan ay sa perimeter. Kaya sila nagko-complement ni Junmar Fajardo. Pag si Manuel ang nando sa loob, nag-aagawan sila ni Junmar ng lugar doon sa poste. At nakita natin, iba pumasa si Arwin kay Junmar kumpara dito kay Vic Manuel. So kung sakaling nga makuha ng San Miguel ito si William Navarro o kaya baka naman diretsahan pwede na Vic Manuel for the number 1 pick ng Terra Firma kung merong magiging available na big man. So wag na tayong magulat kung ito nga si Vic Manuel ang masama doon sa trade ng San Miguel Beer para mapapata yung kanilang lineup. Dahil naghahanap ang Barangay Hinebra ngayon ng isang tinatawag na athletic player, ang isang tinitignan daw nila ay itong si Tyrus Hill ng Blackwater Bossing. Si Tyrus Hill, syempre alam natin galing yan dito sa Converge Fiber Xers at ang daming nagulat nung tinrade yan ni Coach Aldin Ayo. At ngayon, siya daw ang tinitignan ng Barangay Hinebra na pwede nilang kunin at pumalit dito kay Jeremiah Gray dahil nga ito ay out for the season na. Ito si Tyrus Hill, isang athletic high flyer din. At para si Jeremiah Gray actually, yun nga lang mas oriented ito sa depensa kaysa opensa. At babagay yung estilo ng laro nito dito kay Jamie Malonzo dahil magko-complement sila. Si Malonzo sa opensa dito si Tyrus Hill sa depensa at rebounding. Ito si Tyrus Hill, bata pa yan at pupwede yung sistema niya dito sa Gene Kings. Iyon nga lang, kung gustong makuha ng Barangay Hinebra ito si Tyrus Hill, ang tanong, sino naman ang pwede nilang i-offer dito sa Blackwater? Itong Blackwater, alam natin, malapit yan sa kampo ng MVP group so hindi magiging madali. Kahit sabihin pa natin na ito si Tyrus Hill na hindi masyadong, kumbagay, masasabi natin na nahasa pa sa opensa. Kahit ito ay bench player, hindi yan basta-basta ipamimigay ng Blackwater dahil nakikita nila yung potential nito. So kinakailangan ang ibigay dito ng Hinebra ay yung players na papakinabangan din, hindi lang ng Blackwater kung hindi ng MVP group. So sino kaya dito sa mga bench players ng Hinebra ang pwede nilang ipamigay dito para kay Tyrus Hill? Of course, alam natin usually nababanggit ito sila Bon Pesumal, si Sidney Onmubere, si Aljon Mariano, yung rookie nila na si Jason David. Pero depende rin kasi yan sa magiging takbo ng negosasyon kung paano makukuha ng Barangay Hinebra ito si Tyrus Hill para mapalakas yung kanilang lineup dahil wala si Gray. Habang nagpe-prepare ngayon ang ating national team para dito sa FIBA, itong PBA ay maraming issues na hinaharap. Nabanggit na natin yung komplikasyon dito sa rules pagdating sa pag-trade ng number 1 pick. At of course, alam na natin yung issue dito sa mga trades. Pero ang isa pa ay itong bumababa nilang TV ratings. Ang nabanggit kasi ng mga ibang insiders na may problema PBA dahil mababa daw ang ratings nila sa TV ngayon. Hindi naman natin masisisi yung mga fans dahil kahit gusto nilang manood ng game sa TV ng PBA, hindi naman nila mapanood dahil hindi nila alam kung saan pinapalabas. Dati kasi yung mga games ng PBA ay lahat nasa TV5. Alam natin yung oras, yung schedule. Pero ngayon pinaghati-hati nila. Yung ibang games pinapalabas sa TV5, yung iba sa One Sports, yung iba sa PBA Rush, at yung iba naman doon sa Signal app. Kung wala ka ng mobile app, hindi mo mapapanood yung games.
Merong Facebook page dyan, pinapalabas dun minsan yung games, pero hindi naman consistent. Minsan ipapalabas yung laro, minsan hindi. Yung Twitter update nila, hindi rin consistent. So, ibig sabihin, kahit gustong suportahan ng mga fans yung PBA at kahit gusto nilang manood, kung hindi naman nila alam kung saang channel, anong gagawin nila? Maski dito sa comment section, kapag mayroong PBA season, ang dami kong nakikita mga post, nagtatanong kung saan ipapalabas yung mga games. So dito makikita natin nagkakaproblema talaga sa scheduling ng laro dito sa PBA at yung pag-ere nito. At very unfortunate ito dahil syempre sa panahon ngayon hindi na dapat nangyayari yan. Dapat bago pa magsimula yung season ay coordinated na at alam na ng mga tao kung saan ipapalabas yung mga laro. At hindi naman lahat syempre merong mobile app at hindi lahat gagamit ng mobile data para lang manood ng PBA games. So, kailangan maayos nila yung schedule na yan para ma-resolve ang issue na ito. Buo na po yung 12-man lineup ng Gilas Pilipinas para dito sa FIBA World Cup. Yan po si Jordan Clarkson, Kai Soto, Dwight Ramos, Cathy Thompson, Junmar Fajardo, Japet Aguilar, AJ Edu, Jamie Malonzo, Kiefer Ravena, Renz Abando, RR Pugoy, at si CJ Perez. Ang naalis po ay si Chris Newsam, Terdy Ravena, Ray Parks at si Calvin Oftana. Ang balita dito kay Ray Parks na injured daw kaya hindi nasama, pero meron ding mga nagsabi noon na medyo nag-question dito kay Ray Parks dahil sa kalagitnaan daw ng practice dito sa Gilas Pilipinas ay nakita raw dun sa Indonesia at nagbabakasyon. Ang sabi ng iba kaya daw nandun si Ray Parks ay dahil na meron nga itong injury pero wala pang official statement ang Gilas Pilipinas tungkol dyan. Kung ano man ang dahilan at hindi nasama ito si Ray Parks kung siya man ay injured o desisyon lang ito nitong si Coach Chot Reyes, meron man nagsasabi na nakapanghihinayang yan dahil ito si Ray Parks unang-una sanay na sa international play, pangalawa nakapaglalaro ito ng multiple positions at nakaka-score din sa inside at outside. Siyempre pagdating sa international play katulad ng FIBA, ang kinakailangan natin ay may mga 3-point shooting dahil siyempre kung nanonood kayo ng mga international games, alam na ninyo, maski na sa NBA, na yung 3-point shot ang naging pinakamatinding weapon na ngayon. Pero tignan natin dito sa naging desisyon ni Coach Chot Reyes, dito sa pagiging final lineup ng ating Gilas Pilipinas. Understood naman na bulk of the minutes talaga at bulk of the possessions mapupunta dito kay Jordan Clarkson. Pero yung iba nating players kinakailangan ding mag-step up. At makikita rin natin dito kung ano ba talaga ang kondisyon nito si Kai Soto. Kung yung bang back injury niya ay seryoso o talagang kaya niyang maglaro. Kung hindi 100% itong si Kai, kailangan itong si Edu at itong si Fajardo ay mag-step up talaga. Shout out kay Roman at Red Steven Agustin, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus, Girly Baduria, Andrew Anyosa, Admond de Guzman, Jonathan Iloso, Toto Mamon, Rosemary Ginello, Margo at Gabriel Ugteyang, Chokoy San Pedro, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, John Mark Cantos, Jason Mendoza, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Brian Andres, Donald Santiago, Joseph Pineda, Jason Mendoza, Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Enrico at Presi Angsioko, Enju, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Ronald Berbosidad, Kagawad Katsakino Dukusin, Edwin Carmona Jr., si John Patrick Abrea, Edwin Carmona Jr., si Dionisio Mercado, Cardito Bolima, Myron Almosa at Balyete family, RG Bueno at Dalina family, si JJ Sibum, pati na rin si Anthony Alon, at yung iba pa nating tagapakinig katulad ni Jordan at John Ray Di Malanta at Sid Maria at yung iba pa.